Magandang araw po muli mga kababayan. Muli ito po si Attorney Saranay. Nagbabalik po sa ating programang ito'y hindi chismis at napag-uusapan lang. Alam po ninyo mga kababayan, kanina lang paggising ko, pagbukas ko po ng aking Facebook, nakita ko po sa wall ko etong mga Akbayan Party List na nagrarally doon po sa harapan ng COMELEC. At bit po nila ay mga malalaking placard na nandun po yung litrato ni BBM at nakalagay doon disqualified Bongbong Marcos, tax evader. Napakalaki yung sulat doon na sinasabi nila na si BBM ay tax evader daw. So, ako po ay medyo natigatig at inisip ko na etong mga tao na ito, yung party list, Akbayan Party List, ay nag-uumpisa na maghasik ng kasinungalingan. They're now conducting a massive misinformation na si BBM ay tax evader. So naghahasik na po sila ng misinformation para baka sakaling maniwala ang mga tao. At nakita ko, parang inisip ko, na ito yung parte doon sa grand conspiracy. Kung tawagin ko po ito ay Carpio Instigated Conspiracy. Yung petition to deny due course or cancellation of the certificate of candidacy of BBM, o sabihin na po natin petition for disqualification para mas madaling maintindihan, ito ay parang maliwanag o ito ay maliwanag na pagsasabuatan ng ilang tao na sumusuporta po sa kandidatura ni Vice President Robredo. Bakit kanyo? Bakit? Kasi kung matatandaan ninyo, inamin mismo ni Justice Carpio na noong October 28, sinulat niya yung kanyang column about the possibility of disqualification. So in-insinuate niya doon sa kanyang column noong October 28 sa Inquirer na pwedeng ma-disqualify si BBM. At 4 days later, noong November 2, biglang may sumulpot na petition to deny due course, o sabihin na natin petition for disqualification, 4 days after na na-publish yung column ni Justice Carpio. At yung abogado nung petitioner dito sa petition na ito ay si Attorney Tudor Lee. Tudor T. Yung dati pong spokesman ng Supreme Court noong panahon ni Pinoy. Siya po ay miyembro ng FLAG o Free Legal Assistance Group. At si Professor Jose Jokno Jr. ay miyembro rin ng Free Legal Assistance Group. So magkakasama sila. Ngayon, ito pong si Justice Carpio, alam po naman ninyo na ito po ang convener ng isang bayan na sumusuporta sa kandidatura ni Vice President Robredo maging yung kandidatura ni Professor Jokno. At inamin din mismo ni Justice Carpio
sa kanyang interview kay Ted Filon na kilala niya yung mga ibang petitioner, and in fact, nakikipag-usap yung ilan sa kanila at nagbibigay siya ng payo. Although dinideny niya na wala siyang kinalaman dito, pero maliwanag naman yung participation niya. Tsaka magtataka kayo, yung petition na i-file nila ay napakahaba at saka ang daming mga narrations doon. Simula bago maging presidente si President Marcos, mula panahon ng martial law. So ang daming mga narrations doon at hindi kayang gawin ng abogado yon sa loob ng 4 na araw because it takes a lot of research para po makuha nyo lahat yung mga papeles o documents doon sa pagpiprepare ng papeles na yon. So, hindi lang 4 na araw o 1 linggo, prepare yun. So, ibig sabihin, malamang mas maaga pa. So, yon ay actually prepared na. Matagal nang nakahanda yon, yung petition na yon. Kaya nga sabi ko, itong petition na ito to disqualify BBM, ito ay Carpio-instigated conspiracy. The purpose of this is not actually to disqualify BBM, but only to blacken, para ito po ay propaganda para maghasik ng kasinungalingan sa atin pong mamamayan. Katulad ngayon ng ginagawa ng Akbayan Party List na pinapalabas nila na si Bongbong Marcos ay convicted sa tax evasion na kung saan hindi naman po totoo yun. Dahil doon po sa decision ng Court of Appeals, ni-reverse yung conviction sa Regional Trial Court. Although kinonvict siya ng tax evasion doon sa Regional Trial Court, ni-reverse naman, inacquit naman siya ng Court of Appeals. At alam nyo ang sinabi ng Court of Appeals doon. Ang paliwanag ng Court of Appeals doon sa acquittal o reversal ng conviction, sinabi doon, pinagalitan pa nga ng Court of Appeals yung Solicitor General na nag-represent doon sa kaso na yun. Sabi ng Court of Appeals, binayolate ng BIR yung right to due process ni BBM dahil hindi nila binigyan ng notice about the tax evasion or tax assessment doon sa kaso na yon. Kasi ang nangyayari actually sa mga ganyang kaso, yung filing ng criminal complaint sa tax evasion, actually last resort yan. Last resort na lang ng gobyerno yung pagpa-file ng criminal complaint for tax evasion or whatever case under the National Internal Revenue Code. Pero ang ginagawa dyan, kung ang BIR, if the BIR find out cases of tax evasion, failure to file income tax return, actually ninonotify nila yung tao na hindi nagbabayad ng buwis. Meron silang notice na pinapadala at sinasabi doon na ipinapaalala po namin sa inyo na kayo po ay hindi nakapagbayad ng inyong buwis at hinihingi o hinihiling namin sa inyo na bayaran po ninyo ang inyong buwis.
At kung sakaling hindi po ninyo mabayaran sa nakatakdang araw, ang BIR ay maaring magsampa o gumawa ng aksyon laban doon sa taxpayer. Obligado, mandatory, kailangan part of due process yun, substantive due process yun, na mabigyan yung taxpayer ng notice doon sa non-payment of tax or tax evasion or failure or whatever or any violation under the under the National Internal Revenue Code. Yun ang hindi nila ginawa kay BBM. Nung na-find out nila na si BBM ay hindi nag-file ng kanyang income tax return, at saka sabi nila hindi nagbayad ng buwis, sabi nila, bingo tayo. Nako, sabi nila, meron na tayong ikakaso. Meron na tayong ikakaso kay BBM. May report na ninyo kay Madam. Meron na po tayong pangbira. Parang ganon. So, hindi na nila kinomply yung mandatory requirements of notice, notifying the concerned taxpayer about the discovered tax evasion or failure to, basta na lang pinail nila. Kasi ang procedure dyan, pag nag-file ka ng criminal complaint, you have to file before the prosecutor's office. And then the prosecutor's office will conduct a hearing to find, to find if there is probable cause or not. So, after the finding, sabi ng prosecutor siguro, merong probable, file na natin. So, noong 1991, final nila yung information. And in fact, BBM was not in the country, was outside the country. But later of that year, in 1991, he came back to the Philippines to defend his case. At ang sabi ni BBM doon sa kanyang depensa, actually, nagbabayad naman ako ng buwis because at the very moment, being vice governor or governor, at the very moment I receive my salary, it is already withheld. Kasi if you are a government employee, pagka sumweldo ka, kinakaltas na yon, tax doon sa sweldo mo. So, hindi mo po pwedeng sabihin na nag-evade ng tax si BBM dahil nga kinakaltas na. So, ang problema, ang sabi ng korte, ng judge, ng RTC, pakita mo. You have to show your receipt that you actually paid income tax. And you have also to show to us, to show to this court, that you are also submitted your income tax return. Siyempre, walang maipakita si BBM dahil hindi naman siya yung personal na naghahanda o nagpiprepare nung kanyang at nagpa-file nung kanyang income tax. Kaya hindi nga niya naipakita. So, ang ginawa ng Regional Trial Court, convicted ka. Sabi ng Regional Trial Court ng Quezon City, dahil hindi mo may pakita yung resibo, hindi mo rin may pakita yung kopya na nag-file ka, convicted ka. Ganun katindi yung pangyayari. Siyempre, ikaw ba naman ang makonvict na sa tingin mo, hindi ka naman dapat makonvict? No, you are not happy, you are not satisfied with the decision of the Regional Trial Court. Of course, BBM filed an appeal to the Court of Appeals. So ngayon, nung tinakil yan, dineliberate yan ng Court of Appeals, nagalit ang Court of Appeals doon sa tax evasion dahil sabi nila, binayolate nyo yung karapatan ng tao sa due process. Dahil hindi ninyo siya ni-notify, hindi ninyo pinaalam
yung sinasabi ninyong tax deficiency or non-payment of tax na dapat iginawa ninyo. Kaya ang sabi ng Court of Appeals, acquit. Acquitted yan, reverse ang conviction, acquit. Ibig sabihin, pinawalang sala siya doon sa kaso ng tax evasion. So since na pinawalang sala siya, ibig sabihin nun, walang conviction, inosente siya. Inosente. Innocent. At doon naman sa isang conviction niya na failure to file the income tax return, minodify ng ating Korte Suprema, minodify ng Court of Appeals yung conviction, at ang sabi niya, wala na yung kulong. Actually, ang hinahabol lang naman dito ng gobyerno, yung pagbabayad mo ng tax. Ano sila, pakukulong? Grabe naman yan. Huwag nang alisin na natin yung kulong-kulong na yan. Total, buwis lang naman ang hinahabol. Bayaran mo na yung buwis. Kung meron ka mang obligasyon na buwis, and then, bayaran mo yung multa mo. At alam niyo mga kababayan, ang napakasaklap dito. Ang hinahabol lang na buwis ng BIR, ayon sa kanilang assessment, is only like 8,000 plus 8,000 pesos. Mas malaki pa yung ginastos doon sa prosecution ng kaso kaysa doon hinahabol na buwis. Kaya dito natin makikita na masyadong bingatibo yung ginawa sa atin pong kay BBM. Ngayon, sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema noong 2009 na kung saan ang involved din ay si BBM at saka si former First Lady Imelda Marcos, doon sa case ng Government of the Republic of the Philippines versus Imelda Romualdez Marcos and Ferdinand Romualdez Marcos. Ito tungkol sa petition ng mga Marcos to be appointed as executor of the will and testament of the late Ferdinand Marcos. Kasi yung RTC Pasig, acting as a probate court, inapprove yung appointment ni former First Lady Imelda Marcos at saka ni Ferdinand Romualdez Marcos as executors of the will and testament of the late Ferdinand Marcos. So, hindi yun matanggap ngayon ng Government of the Republic of the Philippines, kaya yung kaso na yun umabot sa Korte Suprema. So, one of the major issue doon sa petition na yun is whether or not Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is qualified to be appointed as executor, considering the fact that he has conviction involving of a crime involving moral turpitude, at yun nga yung tinutukoy doon sa decision ng Court of Appeals. Diba? So, sabi ni Justice Carpio dito, yun daw decision na yon ng Korte Suprema is only an obiter. Ibig sabihin, accidental remarks na hindi naman totoo, kasi yung issue na yon, whether or not Ferdinand Romualdez Marcos be appointed or qualified to be appointed as executor, actually that was one of the principal issue deliberated before the Supreme Court. Kaya nag-ruling, very substantive yung ruling ng Supreme Court doon, na sinabi through Justice Peralta, na sinabi mismo ng Supreme Court na yung
failure to file income tax return, although a crime, but it is not a crime involving moral turpitude. Kaya nga doon sa petition nila to disqualify BBM, hindi nila ma-cite yung petition o yung conviction na inaffirm ng Court of Appeals. Kasi nga, ayon sa decision ng Supreme Court doon sa kaso ng Imelda Romualdez Marcos and Ferdinand Marcos, hindi nga crime involving moral turpitude yung failure to file income tax return. Kaya ang sinabi na lang nila, ang sinasabi na lang ni Justice Carpio, yung deliberate failure or non-filing of income tax for 3 or 4 consecutive years by Ferdinand Romualdez Marcos constitute an act involving moral turpitude. So yun na lang sinasabi ni Justice Carpio, hindi na niya sinasabi yung decision ng Korte Suprema kasi alam niya talaga na hindi nga crime involving moral turpitude yung kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. So ito ngayon, sinasabi niya, yung hindi niya pagpo-file, deliberate non-filing of income tax return for 3 consecutive years constitute an act involving moral turpitude. Si Justice Carpio, gumagawa siya ng sarili niyang batas. Yung opinion ni Justice Carpio, yung sinasabi niya na yung deliberate non-filing of income tax return constitute an act involving moral turpitude, opinion lang niya yon. Opinion lang niya yon at hindi yun pwedeng i-adapt ng COMELEC. Dahil yung pagsasabi, yung declaration, if that crime is a crime involving moral turpitude, is within the jurisdiction of the Supreme Court. Ang Supreme Court ang magsasabi kung yung crime na yan is a crime involving moral turpitude. It's not even the COMELEC. Kaya yung sinasabi, yung insistence ni Justice Carpio na yung deliberate non-filing of income tax return for 3 consecutive years constitute a crime involving moral turpitude, hindi pwedeng i-rule yun ng COMELEC. The COMELEC has no jurisdiction to rule on the insistence that the deliberate non-filing of the income tax return constitute moral turpitude. It's only the Supreme Court. Kaya maling-mali si Justice Carpio. Kaya hindi siya mismo ang nag-file ng petition for disqualification Dahil alam niya walang visa, walang kalatoy-latoy. Kaya nag-udyok. Nag-udyok na lang siya, nag-instigate na lang siya ng kung sino-sino na magpo-file dun sa petition para magamit as propaganda. Siyempre, kung yung mga mamamayan hindi masyadong naiintindihan ang pinag-uusapan at nakita doon yung napakalaking placard, tax evader, Bongbong Marcos, tax evader. Diyos ko po, siyempre, maniniwala nga naman, maguguyungan naman nila yung mga tao na katulad ng ginagawa na nila dati. Kaya inuulit ko po, hindi po totoo o maling-mali yung sinasabi ng Akbayan Party List that Bongbong Marcos is tax evader. Hindi po tax evader si Bongbong Marcos. Maraming salamat po.